ngayon sa pangalawang parte ng video patungkol sa PBR system. Dito ay matututunan po natin ang mga sumusunod. Pagrehistro ng pangalan ng negosyo para sa mga sole proprietor at pagrehistro ng employer number para sa mga negosyong rehistrado sa DTI. Punta lang ulit tayo dun sa www.business.gov.ph. Pagdating dito sa homepage, i-type ang screen name at ang password at i-click ang sign in button. Dito sa pahinang ito, dalhin ang cursor sa registration tab. Dito sa dashboard page, makikita mamaya ang negosyong nirehistro, pati na rin ang status nito, ang status ng application nito sa mga ahensyang pinagrehistrohan ng employer's number, tulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pati na rin ang status nyo sa DTI at sa BIR. Dito sa dashboard page, dalhin ang cursor sa Register New Business at i-click. Sa pagrehistro ng pangalan ng negosyo, meron tayong 5 hakbang. Dito sa unang hakbang, kailangan kumpletuhin ang mga sumusunod na checklist. Dito sa registration type, makikita ang naka-click enabled ang DTI Sole Proprietorship. Dito sa DTI Sole Proprietorship Business, i-click natin ang I want to register a new business name in DTI. Dito sa Partner Agencies Registration, siguraduhin piliin ang lahat ng checkbox para makapag-register tayo ng employer number para sa Pag-ibig, PhilHealth at SSS. I-click ang Accept and Terms and Conditions. Maaari nyo itong buksan pag kinlik nyo itong link na to at basahin. At pagkatapos basahin, i-click lamang ang next page, ang next button. Nandito na tayo sa pangalawang hakbang ng pagrerehistro ng pangalan ng negosyo. Dito ay pipili tayo ng business scope. Kung barangay, ito ay 200 pesos. Kung city or municipality, ito ay 500 pesos. Kung regional, ito ay 1,000 pesos. Kung national, ito ay 2,000 pesos. At i-type ang nais na pangalan ng negosyo. At i-click ang Check Name Availability upang malaman kung merong kaparehas sa pangalan. Tandaan, kung ang nais nating irehistro na pangalan ng negosyo ay meron ng kaparehas, maaari naman natin itong palitan. Kapag may lumabas na ganito nga, katulad nga ng sinabi ko nung una, the business name is already registered on a national level, maaari naman natin itong palitan. At i-click ulit ang Check Name Availability button. Lalabas ang screen na ito kung ang pangalan ng negosyo na nais nating irehistro ay available or walang katulad na pangalan. Maaari niyong i-click ang Try a Different Name na button kung
tingin nyo ay nais nyo pang baguhin, pero sa pagkakataong ito ay ituloy na natin ang pagrerehistro. I-click lang ang next button. I-click lamang ang yes button kung nais mag-proceed or no button kung nais nating baguhin pa ang mga impormasyong ibinigay natin nung nauna. Nandito na tayo sa ikatlong hakbang ng pagrerehistro ng pangalan ng negosyo. Kumpletuhin ang mga impormasyong hinihingi tulad ng business details, owner's details, residence address, taxpayer identification number, partner agency's requirements. At kumpletuhin ang lahat ng mga fields na merong red asterisk. Ibig sabihin, ito ay ang mga impormasyong kailangan nating makumpleto. Dito sa residence address, i-click lamang itong checkbox na ito, copy my business address details to my residence address kung ang inyong business address ay kaparehas lamang ng inyong residence address. Sa tax identification number, kung meron tayong TIN, i-type lamang dito sa text box na ito. At kung wala naman tayong tax identification number, i-click lamang ang no na button na ito at mamaya sa susunod na pahina ay makakapag-register na tayo ng ating TIN number. At pagkatapos kumpletuhin ang mga impormasyon, i-click lamang ang next button. Kapag may lumabas na ganitong message box, ibig sabihin meron lamang tayo nakaligtaan na lagyan tulad nito, civil status. Pagkapili ng civil status, click ulit ang next button. Nandito tayo ngayon sa ikaapat na bahagi ng pagrerehistro ng ating pangalan. Sa TIN issuance, kumpletuhin lamang ang mga impormasyon, lalo na ang mga fields na merong red asterisk. Dito sa Contact Person Accredited Tax Agent, i-click lamang ang checkbox na ito, Contact Same as Owner, kung ang pangalan ng contact person ay kaparehas lamang ng pangalan ng may-ari ng negosyo. I-indicate din kung merong anak dito sa number of qualified dependents. At i-click ang next button. Pagka-click ng next button, lalabas itong message na to, ibig sabihin na isyuhan na tayo ng panibagong TIN number. I-click ang yes button kung wala naman na tayong gustong baguhin sa mga impormasyong iniligay natin. At i-click ang OK button at i-check ang email para makita ang bagong TIN number natin. Pagka-click ng OK button, lalabas itong message na to na merong PBN number natin or Philippine Business Number na naka-indicate din ang ating pangalan ng negosyo na nirehistro, Juan's Cafe and Pastries. At sinasabi din dito na kailangan muna nating bayaran ang ating pangalan ang ating inirehistrong pangalan ng negosyo at tandaan, isulat ang TRN or Transaction Reference Number na ibibigay natin sa teller upang mabayaran ang ating
nirehistro na pangalan ng negosyo. At i-click ang OK button. Sa pagkakataong ito, nandito tayo sa ikalimang bahagi ng ating pagrerehistro ng pangalan. Nandito ang instructions kung gusto nating magbayad through DTI Office or through GCash. Kapag gusto nating magbayad through DTI Office, i-click lamang itong link na to. Or kung GCash naman, i-click ang link na to. Pero sa pagkakataong ito, i-click natin ang DTI Office. Dito sa pahanang ito, makikita natin ang lahat ng DTI Office na meron sa buong Pilipinas. Alamin kung saan tayo pinakamalapit. At doon magbabayad ng ating business name. Siguraduhin dala ang ating TRN or Transaction Reference Number. Kapag nakapagbayad na tayo ng ating pangalan ng negosyo doon sa DTI Office through teller, buksan lang ulit ang PBR site at i-type ang www.business.gov.ph. I-type lamang ulit ang username or ang screen name at ang password. At i-click ang sign in button. Pag nakapag-sign in na, dalhin ang cursor dito sa registration tab at i-click. Pagka-click ng registration tab, dadalhin tayo ngayon ng PBR system dito sa dashboard page, kung saan makikita natin ang pangalan ng negosyo na inirehistro natin. Kung mapapansin natin, dito sa agency status, wala pang nakalagay. Ibig sabihin, kailangan natin itong isubmit. Una, i-click ang row na ito. Kapag naging blue na ang font, i-click ang Resume Registration. Pagka-click ng Resume Registration, dadalhin naman tayo dito sa ikalimang bahagi ulit ng pagrerehistro ng pangalan, ang summary page. I-click ang submit button dahil tayo nakapagbayad na sa teller. At i-click lamang ang yes na button. Dahil sabi dito, submit your registration. At i-click ang proceed button. Dito sa dashboard page natin, makikita natin ang pangalan ng negosyong nirehistro natin, pati na rin ang status ng application natin sa mga ahensyang pinagrehistrohan natin tulad ng BIR, DTI, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Sa mga karagdagang impormasyon o mga katanungan, maaaring mag-post tayo ng comment sa www.telacuity.com or tumawag tayo sa DTI
hotline number 751-3330.